maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Kasabay ng pagbabago ng panahon, bunsod ng climate change, lumalabas na sa halos 4 na dekada, umakyat ng hanggang 500% ang mga bagyo na dumaraan o nararamdaman na sa Mindanao. Kaya't ang inyong Office of Civil Defense patuloy ang paalala sa mga tao sa Mindanao na laging maging maingat at maghanda lalo na sa mga pagbaha o pagguho ng lupa. Inatasan din ni OCD Officer in Charge, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito IV ang mga regional office na maghanda ang bawat isa ng ulat kaugnay sa mga paghahanda at mga remedyo na gagawin. Dapat din isama ang mga solusyon. Bukod dyan, ay dapat na maghanda rin sa tinatawag ng DOST Pag-asa na Christmas Typhoon, kaya't mainam na sa mga taga Mindanao na isama ang paghahanda at dapat magsanay sa kalamidad dahil sa sama ng panahon. Dati, madalang tamaan ng sama ng panahon ang Mindanao dahil paliwanag ng DOST, hindi kabilang sa typhoon belt ang rehiyon. Paliwanag ng Pag-asa, 3 ang uri ng tropical cyclone season sa bansa. Kabilang dyan ang tinatawag na active season, quiescent season at less active season. Madalas ito tuwing Disyembre, kaya't ang tawag ay Christmas Typhoon. Ang mga nasabing bagyo ay karaniwang tumatama sa Mindanao at Visayas. Lumalabas pa sa pag-aaral ng Pag-asa na mula 1984 hanggang 2021, umakyat ng 480% ang mga bagyo na dumaraan sa Mindanao. Nitong Pebrero, nakaranas ng pagbaha ang BARM at Maguindanao del Sur. Ito ay dahil sa shear line o pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin dahilan ng malalakas na pag-ulan na nagdulot ng pagbaha. Gayunpaman, ayon sa Pag-asa, hindi nila masabi na ito ay dahil sa climate change. Posible kasing ito ay dahil sa pagbabago ng temperatura sa hilagang bahagi ng Pacific Ocean. Walang pinipiling oras at panahon ang sakuna at kalamidad. Kaya hindi lang dapat maging handa, kundi ugaliing maging bahagi ito sa araw-araw na pamumuhay. Ito ang binigyang diin ni Office of Civil Defense, Deputy for Administration's Assistant Secretary Cesar Idio sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng 3 araw na Cordillera Regional Disaster Risk Reduction Management Summit. Aniya, mahalagang maiukit sa kamalayan ng lahat ang kultura ng kahandaan. Nito lamang nakaraang buwan, naranasan ng bansa ang pananalasa ng mga bagyo at habagat na puminsala sa mga ari-arian, nagpabaha sa mga bayan at rehiyon at nagpaapaw sa mga ilog na nagpapaalala sa lahat na maging handa ang lahat sa anumang daluyong ng kalikasan. Inisyatiba ng Regional DRRM Summit ang mapalawak ang kampanya pagdating sa kahandaan, bago, habang at pagkatapos ng kalamidad. Nais ng OCD na ang pagiging matatag ay hindi lamang responsibilidad ng isang ahensya o institusyon, kundi isang kolektibong pagsisikap ng sambayanan, lalo't humigit kumulang 20 bagyo ang nararanasan ng bansa taon-taon. Sa isang video message, sinabi naman ni Senador Loren Legarda, isa sa disaster-prone region ang Cordillera, na matatandaang nakaranas ng magnitude 7 na lindol, partikular na sa Abra noong 2022. Aniya, sa isang 2024 Harvard study, nakapagtala ang Cordillera ng mataas na score pagdating sa kahandaan. Nakakuha ng 24 out of 50 score ang rehiyon sa planning, training, investment, information at social support.
Nananawagan ng senadora para sa sama-samang pagkilos ng gobyerno, pribadong sektor, civil society at mga komunidad. Gayon din, hiningi ang suporta para sa local adaptation measures tulad ng rainwater harvesting, food gardens, renewable energy use, zero waste practices, pagtatanim ng kawayan o mangroves para maiwasan ang landslides at coastal erosion. Nagsama-sama sa summit ang DRRM practitioners, local readers, civil society groups at akadema sa rehiyon. Bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month, ayon naman kay OCD Cordillera Director Albert Mogol, hindi rin dapat isantabi ang katutubong kultura at tradisyon ng indigenous people na napatunayang epektibo at nagbigay kaligtasan sa oras ng sakuna at krisis. Ayon kay Mogol, ang mga sadanga sa Mountain Province umaasa sa binadang, isang kultura ng bayanihan, at naging matingkad ito noong pandemya, kung saan nagtulugan ang mga nasa pamayanihan kahit walang ayuda mula sa labas. Aniya, makikita ang binadang sa iba't ibang sitwasyon. Tinutulungan ng mga kapitbahay kahit hindi hinihingi, lalo kung nasa oras ng kalamidad. Mapapagkain, gamit at serbisyo sa mga selebrasyon, paglilibing at search and rescue. Ang mga ritual, ayon pa kay Mogol, tulad ng pagsasakripisyo ng hayop na pinangungunahan ng mambunong o native priest, ay ginagawa taon-taon upang humingi ng gabay mula sa kanilang mga ninuno. Isang tradisyon na sa paniniwala ng mga katutubo ang nagliligtas sa kanila sa kapahamakan tulad ng unos at kalamidad. Pero kahit buhay ang tradisyong ito, ayon kay Mogol, maaaring ipagsama ito sa siyensya at teknolohiya para mas makabuo ng isang matatag na komunidad na handa sa anumang pagbabago. Sa pangunguna ni Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Regional Director Joel Mamon, naghatid ng tulong ang OCD BARM sa bayan ng Simunul sa Tawi-Tawi. Sa pagbisita ni RD Mamon sa Barangay Tunggusong sa Simunul pa rin, namahagi ang inyong OCD sa mga nasalanta ng habagat nitong Hunyo ng 176 na family food packs, 176 na hygiene kits at tarpaulin rolls na ginagamit para maging temporary shelters. Bukod sa pagkain, naglalaman din ang family food packs ng non-food items gaya na lang ng kumot, sleeping mats, mosquito nets at iba pang mahalagang kakailanganin. Habang toiletries at personal care supplies naman ang laman ng hygiene kits. Ito ay para mapanatili pa rin ang kalinisan at maayos na kalusugan ng mga apektadong residente na nasa mga temporary shelter. Pinuri rin ni Mamon ang Simunul bilang katangi-tanging bayan sa Tawi-Tawi na nakatanggap ng Gawad Kalasag Seal noong nakaraang taon para sa humanitarian efforts nito. Bukod sa pamamahagi ng tulong, hindi rin pinilampas ni RD Mamon ang pagkakataon para ipaliwanag sa mga residente roon ang kahalagahan ng tungkulin ng inyong OCD sa pagbibigay ng suporta at pagpapalakas ng kaalaman ng mga lokal na pamahalaan maging ng local chief executives kaugnay sa pagpapatibay sa kahandaan tuwing may sakuna o kalamidad. Ipinahayag din ni RD Mamon ang kanyang pasasalamat sa mga opisyal ng Simunul maging sa mga residente na mainit silang tinanggap. Habang nananatili ang inyong OCD sa tungkulin nito, na mapanatiling ligtas ang bawat mamamayan sa pamamagitan ng paghahatid ng tamang impormasyon at kaalaman. Dahil sa panahon ng anumang sakuna o kalamidad, lamang na ang may alam. Hindi nakakatawa. Yan ang tila pahiwatig ni Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa mga content creator na nagsasagawa ng peking crime incident. Dagdag ni Torre, kakasuhan nila ang mga content creator. Sinesegundohan naman ito ni Office of Civil Defense Officer in Charge, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV.
Aniya, walang puwang ang panluloko para lang sa content, lalo na at may kinalaman sa seguridad ng bawat Pilipino. Ayon kay Torre, kung gagawa ng fiction na content, dapat natiyakin ng creators na entertainment purposes at walang gagambalahin na sino man, lalo na ang otoridad. Pero kung manggugulo at may disorder sa lugar at naapektuhan ang mga otoridad at komunidad, ay aarestuhin at kakasuhan ang mga ito. Sinabi ni Torre ang pahayag matapos lumabas sa ulat ng Police Regional Eastern Visayas na may nangyaring nakawan sa isang bus sa Cebu saka ipinost noong Hulyo 22. Bagkus ay kumalat ang vlog ni alias Jaisel pero ang totoo ay personal na alitan ito at nangyari pa noong May 8, 2025 sa Cebu. Nahaharap ang vlogger sa reklamo na tinatawag na unlawful use of means of publication at unlawful utterances sa ilalim ng Revised Penal Code ng Cybercrime Prevention Act. Nahaharap sa hanggang 12 taong pagkakabilanggo ang vlogger sakaling mapatunayang may sala. Inihatid ng Office of Civil Defense Region 6 ang unang batch ng mahigit 2,000 sako ng bigas sa lokal na pamahalaan ng Iloilo City para ipamahagi sa mga nasalanta ng mga bagyong Krising, Dante at Emong maging ng Habagat. Hiniling ito ng LGU para alalayan ang mga residenteng naapektuhan ang kabuhayan at mga pangangailangan bunsod ng mga nagdaang kalamidad. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng OCD sa mga apektadong komunidad sa Western Visayas. Nagpulong ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 na pinangungunahan ni OCD Region 1 Director Lawrence Mina para talakayin ang magiging epekto ng Typhoon Goryo. Dito ay ipinresinta ng DOST Pag-asa ang pinakahuling forecast kaugnay sa sama ng panahon at lagay ng mga dam. Habang inilahad naman ng DENR Mines and Geosciences Bureau ang posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa sa rehiyon. Kasunod nito, ibinaba ng RDRRM-1 Emergency Operations Center sa blue ang kanilang alert status mula sa dating red. Pero patuloy ang pinaigting nitong pagmamonitor sa sitwasyon at nakahanda na rin sila sakaling kakailanganin ng dagdag na tauhan. Samantala, nakipagkita ang OCD Region 9 sa mga lokal na pamahalaan, legislative leaders, mga opisyal ng militar at academic institutions para palakasin pa ang pagtutulungan pagdating sa disaster risk reduction at ang kahandaan, pagtugon at pagbawi mula sa mga sakuna. Sinundan ito ng pulong sa kinatawan ng Commission on Audit para matiyak ang transparency at integridad sa gastusin kaugnay sa pagpapatupad ng mga programa. Isang meeting din ang idinaos kasama ang Zamboanga City DRRM officer para paigtingin pa ang DRRM programs ng lungsod na sinundan ng courtesy call sa Western Mindanao State University para sa academic-based na mga hakbang at technical na kooperasyon. 75 tauhan ang lumahok sa Community First Responders Training na idinaos sa Camp Evangelista sa Cagayan de Oro City. Inilunsad ito ng OCD Region 10 sa pakikipagtulungan ng 10th Regional Civil Defense Group. Layon nito na palakasin pa ang kakayanan ng first responders sa pagtugon sa kalamidad. Binigyang diin naman dito ang mahalagang papel ng mga emergency team sa pagliligtas ng buhay at ang kahalagahan ng patuloy na pagsasanay at pagtutulungan na malaking bagay sa mga komunidad sa panahon ng krisis. Pinangunahan naman ng OCD Region 6 ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA training para sa lokal na pamahalaan ng Pavia, Iloilo. 35 kinatawan mula sa LGU ang lumahok at layon ng pagsasanay na palakasin pa ang kanilang kakayanan sa pagsasagawa ng sistematiko at napapanahong damage assessment at pagtukoy
sa mga pangunahing pangangailangan pagkatapos tumama ng sakuna. Kabilang naman sa mga resource person para sa training ang mga kinatawan mula sa OCD, Department of Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, Department of Health at University of the Philippines, Visayas. Laging tandaan, bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan, kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging